Ug alang sa part 2 mga kaigsuonan sa atong discussion regarding special resurrection, magbasa ta una gikan sa libro ni Sister White na Faith Lived By, page 285, paragraph 1. Okay? It was at midnight that God chose to deliver his people. The wicked mocking around them. The sun appeared, the moon stood still. Saints beheld with solemn joy the tokens of their deliverance. Signs and wonders followed in succession. The voice of God like many waters, shaking the heavens and the earth. There was a mighty earthquake. The graves were opened, and those who died in faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds. Ug dugang pang quotation nga ginagamit to support the teaching about special resurrection makita sa Great Controversy 637 paragraph 2. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept his law. Okay. So, nindot kay mga kaigsuunan, no? So, kung atong susihon mga kaigsuunan, kini siya nga mga passages, both coming or based from the writings of Ellen G. White, parallel ni siya sa previous Bible verse nga gamit nato, which is Daniel 12 verse 1 and 2. Diba? Sa Daniel 12:1-2, adunay panahon sa kasamo, sunod deliverance, then pagkabanhaw. No, adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug bisan pa sa dautan. So parallel ni siya mga kaigsuonan. So nindot kaayo nga kining writings ni Ellen White, no, nag-coincide bisan pa ang succession of events or sequence of events, nag-coincide siya sa Bible. Sa usa pa lang gani na siya ka bersikulo mga kaigsuonan. So, makita nato nga naay panahon sa kasamok ug sa tunga-tunga sa kagabhion mga kaigsuonan o tunga-tunga sa gabi ang Dios, no, magaluwas sa iyahang katawhan gikan sa mga dautan. So, mo na siya gitawag nga deliverance mga kaigsuonan. So, when we say deliverance, hinaot pa nga dili nato i-confuse or ma-confuse ang atong understanding, no? Kaya ang deliverance, kaluwasan man na siya or kagawasan. Kagay na siya parehas sa atong naandan nga pagsabot nga resurrection. Ang deliverance, kagawasan or kaluwasan, sama ba sa panahon nila Moises, gi-deliver sila, na sila deliverance from the Lord from Egypt that time. Okay? So, niing panahon na, ang mga katawhan sa Dios gihatagan po niya sa gitawag nga deliverance, ay pa po mahitabo ang gitawag nga resurrection or pagkabanhaw, no, sa mga minatay. So, let's take a look to more passages regarding or in relation to the deliverance of the saints. Okay. Nga nung na may deliverance, diba nakahisgot ta ganina nga, ginalutos ni sila or actually this time ang mga kaaway gid nagukod sa ilang mga kinabuhi for keeping the Sabbath. Kay naghuna-huna ang mga dautan this time nga kung mapa sa kalibutan ang mga Sabbath keepers muhunong na, no, ang pag-ula sa mga hampak nga hilabihan gayud nagpaanto sa mga dautan. Okay, ngun din a decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out in anguish of spirit, and were delivered by the voice of God. The 144,000 triumphed, their faces lighted up with the glory of God. So sa panahon nga adunay implementation sa death decree alang sa mga Sabbath keepers, so na mo nang higayon na nga sila naga-cry day and night for deliverance. O ang ilang mga paghilak o pagtawag, wala gayud na siya take for granted sa Dios makigsuunan tungod sa mala sa tumubasa gihatagan sila og
kagawasan. And after hearing the voice of God, which delivered them, their faces lighted up with the glory of God. Ug kinsa ni sila mga kaigsuunan? Ang 144,000 triumph nagmadaugon. So the number is complete na mga kaigsuunan. Sa diha nga gideliver sila sa Ginoo, kompleto na. Okay? Sa diha nga nadungog ang tigog sa Dios aron sa pagluwas kanila, intact na ang 144,000 ug nagmadaugon. So kay nagmadaugon na sila, gukdon pa ba? Na pa ba'y mahimo ang kaaway aron sa paggukod kanila? So, for Revelation 15, verse 2 and 3, mabasa po di siya, gikot ang Revelation 14, verse 1 to 5. So, kini ang quotation, mabasa sa Great Controversy 648 to 649, and Heaven 180, paragraph 1. The 144,000, these are they that follow the Lamb whithersoever he goeth. These have been translated from the earth, from among the living, are counted as the first fruits unto God and unto the Lamb. So mga kaigsuunan, asa ni sila gikuha kaning grupuha gikan gayud sa mga buhi. Okay. So kinsay nagrepresentar no niini nga panon sa mga buhi nga balaan. Prophets and Kings, page 227, paragraph 2. Elijah was a type of saints who will be on earth at the time of second advent of Christ, and who will be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, without tasting of death. Nakahinomdom ta sa story about Elijah, di ba? Lalin po siya sa langit. Elijah, wala tayong mabasa sa Biblia, mga kaigsuunan niya, namatay. Apan tungod kay, he has been walking with God, no? Sa taas nga panahon siyang kinabuhi, like 300 years. So, muna siya mga kaigsuunan nga, nakita siguro sa Ginoo yung pagkamatarong o gilalin siya sa langit, anon siya daw makikita o kamatayon. So, si Elijah or si Elias, ang representative sa tanan nga mga balaang buhi na makaptan sa Diyos din sa kalibutan sa iyang pagbalik. No, sa pagbalik ni Kristo, aduna gyud panon, no, nga mga buhi nga mga balaan nga wala gayud ni agi og kamatayon. Okay? Dugang pa, Great Controversy 635, paragraph 2. God will interpose for the deliverance of His chosen in the hour of utmost extremity. Unsa man yung utmost extremity? Worst unfavorable situation. Grabe nakalisod mga kaigsuunan kini nga sitwasyon sa mga balaan tungod kay ginagupod na sila sa mga dautan aron sila pagapatyon. Okay. Great Controversy 636, paragraph 3. The wicked look with terror and amazement upon the seed, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. So nangangha na, no? Nangangha og nangahadlok mo mga kaigsuunan ang dautan sa diha nga nakadungog pod sila sa tingog sa Dios. Ano man? Alang kanila unsa to? Ay, kung alang sa mga balaan mga kaigsuunan, no? Tingog to sa Dios. Pero lahi na siya sa understanding o pagsabot sa mga dautan, mga kaigsuunan. So, unsa ka? So, ato siyang pagayon sa pagkakas. Ang mga kaigsuunan sa Great Controversy 636, paragraph 3, the wicked look with terror and amazement upon the seed, while the righteous behold with solemn joy the tokens of their deliverance. Great Controversy 648, paragraph 4, it is the song of Moses and the Lamb, a song of deliverance. So, ang nakanindot ka ay mga kaigsuunan ni ining grupo sa 144,000 or the living saints na sila'y awit, no? Ang itawag na Song of Moses and the Lamb, a song of deliverance. Sila rin sayad ani tungod kay sila rapod mo ang panon nga parehas og kaagi or experience labi na panahon sa kasamok hangtod nga sila giluwas sa Dios, mga kaigsuunan. Okay, so nahisgutan nato ang deliverance, no, nga pinaagi sa voice of God. Sila giluwas. Okay, so kay mag-focus man gyud sa voice of God, mga kaigsuunan, kay mao may unag yung mabasa. So atong susihon kung kaning voice of God tingog ba ni sa amahan,
no? Or tingog ba kani sa anak? So, sa following quotations nga atong pagbasahon, atong masabtan. Okay, unang basahon nato regarding sa, or in relation to the voice of God. Makita sa Great Controversy 640, paragraph 3. The voice of God is heard from heaven, declaring the day and hour of Jesus' coming, and delivering the everlasting covenant to his people. Like peals of loudest thunder, his words roll through the earth. The Israel of God stand listening, while their eyes fixed upward. There is a mighty shout of victory. Mga kaigsuunan, no? Panahon sa ilang kaluwasan. Announce po ang day and hour of Jesus coming. So, ang pangutana kay Voice of God man, kinsa may nag-announce, ang amahan ba o ang anak, no? Ug ang pangutana po, kinsa may nagkanaog. Atod pa sa live sketches, no? Page 117, paragraph 1, saints were delivered by the voice of God at the time of trouble or Jacob's trouble. Mga kaigsuunan. So, muna siya nga pinaagigid tingog sa Dios nahitabo ang deliverance sa mga balaan. Okay, Great Controversy 636, paragraph 3. In the midst of the angry heavens is one clear space of undescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, "It is done." Okay. Siya da itong niingon pudog na tapos na. Ang iyang tingog, mooy niluwas sa mga balaan, siya po itong niingon og natapos na. Great Controversy 637, paragraph 1. That voice shakes the heavens and the earth. There is a mighty earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. So, usara gyud kalinginog gihisgutan din nga mahitabo mga kaigsuunan sa umalabot. A mighty earthquake nga wala pa nahitabo sukad nga adunay tao no nga nagpuyo ibabaw sa nawong sa yuta. Okay. CET 8, paragraph 1. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. When God spoke the time, he poured upon us the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with the glory of God, as Moses did when he came down from Mount Sinai. So, ang voice of God yun ay no, nagpasabot sa day and hour of Jesus coming. So, ang gihisgutan din nga nakadungog ang living saints intact, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. So, mga natong giingon kaganina, kung alang sa mga matarong, tingog to sa Dios, alang sa mga dautan, dugdug og linog mga kaigsuunan. So, di ba na-experience nato din sa atong lugar, or kamusab sa inyong lugar, panahon nga linog, murag saba kayo nga naman, nauyog no, natayog ang yuta. So, muna siya mga kaigsuunan. Gimahisgutan din nga, he poured upon us the Holy Ghost. So, sa 3SM 426 paragraph 4, gitawag ni siya nga baptism of the Holy Spirit. So, maong panahon, no, na ay Pentecostes o pagbubo sa Espiritu Santo alang sa mga apostoles o 70 ka mga tao nga nag-alagad sa Dios or nagbuhat. So, sa panahon po nga, sa dili pa musugod ang panahon sa kasamok, before the closing of probation, gibubuan po, no, naapoy gitawag nga outpouring of the Spirit or latter rain, nga katawhan sa Dios or ang 144,000 nga naman to prepare them for the time of trouble. Kaya dili sila makasugakod kung wala ang Holy Spirit. O karon panahon na po sa deliverance, gibubuan na po sila. Mauna ni siyang gitawag nga bautismo sa Espiritu Santo. O dili taangay malisang or matingalan niya na makaigsunan or malibog na naman sa pinadayag. Kapitulo 1, gihisgutan din ha, pila ka klase ka espiritu? 7 ka klase nga espiritu. So, grabe ang misteryo sa Dios mga kaigsuunan, no? Dili man nato matugkad tanan, pero pasalamat nga na ay mga gipadayag, no? Ug dako na siya nga gamit aron kita mahimo nga makasabot sa iyang mga pulong samtang kita naga
tuon. So daghang klase sa espiritu nga gihisgutan. Sumala sa mabasa 7. So nailahi-lahi nga panahon sa pagbubuo dai sa Espiritu Santo, dili lang dai kausa or kaduha sumala sa atong nasabtan mga kaigsuonan, no? Okay. So kaning voice of God kay mao magigituuhan nga tingog niya sa amahan. Kay gikaingon man nila nga wala daw nasayod ang anak sa panahon sa iyang pag-anhi sa yuta, sa iyang coming or appearing. Tinuod ba na siya magkaigsuonan kay nabay gitay mabasa sa Biblia. Ang pangutana unsa man klase nga pag-anhi or appearing or pagbalik ni Kristo dinhi sa yuta or pag-abot niya nga wala siya sayod, no, sa day and hour. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga itawag na siya Alpha and Omega, si Jesus Christ, the beginning and the end. Ana usab kaniya ang divinity o pagka-Dios. So ang Dios man kaigsuonan is omnipresent, no? Makahimo siya bisan asa siya, pwede siya moadto, pwede na iyang presensya. Omnipotent, kaya niya buhaton bisag unsa sumala siyang kabubuton. Ug unsa pa man. Omniscient. Okay? Unsa man ang omniscient mga kaigsuonan? So siya kasayuran, no? Sa tanan mga kaigsuonan. Mga butang nga dili na tumatungkad siya gayud ang nasayod niya. Ug ang sunod nga quotation nga atong basahon mga kaigsuonan ito sa Desire of Ages 632 paragraph 4. But the day and hour of his coming Christ has not revealed. He stated plainly to his disciples that he himself could not make known the day or the hour of his appearing. Had he been at liberty to reveal this, why need he have exhorted them to maintain an attitude of constant expectancy? There are those who claim to know the very day and hour of our Lord's appearing. Very earnest are they in mapping out the future, but the Lord has warned them off the ground they could occupy. The exact time of the second coming of the Son of Man is God's mystery. Kasayuran dihay mahitungod sa insakto nga panahon sa pag-anhi or sa ikaduhang pag-anhi sa anak sa tao, misteryo day na siya sa Dios, mga kaigsuonan. Ang pangutana, si Kristo Dios, dili. So atong sabton nga kabalo siya, he is not at liberty. Dili ta mo stick sa concept or idea nga ang Dios wala gyud or si Kristo wala gyud kabalo. Sama sa kung giingon, pwede nato na siya explain further sa laing topic under the ministration in the sanctuary. Kung unsa daay na nga pag-abot or pag-anhi niya ang gihisgutan nga wala siya nasayod, no? Ang amahan lang nga bisan gani ang mga manulunda wala po nasayod sakto nga takna. Giingon po din na dinha nga gihisgot po din na dinha nga sama sa kawatan, no? So mo na siya mga kaigsuonan niya. Nindot kay ang pulong sa Dios kay although challenging siya pero sa saktong panahon, no? Uban dai sa tabang sa espiritu makasabot rata sa mga application niya na aron nga mas makasabot pud ta unsay mga panghitabo sa umalabo. Next quotation from Heaven with Love, page 425, paragraph 2. Ngayon din but Christ stated plainly that he himself could not make known the day and hour of his appearing. The exact time of the second coming is God's mystery. So, misteryo gihapon sa Dios mga kaigsuonan. He could not make known. Kung dili niya pwede isulti, pwede siya nga kabalo, pero dili lang gid siya. Wala na siya katungod until this time, ug sa umalabot nga panahon niya. Ipadayag niya na siya nga naman, para nga ang tao maging prepared sa pagpaabot, no, sa pagbalik ni Kristo. Constant expectancy. So, i-maintain nila ang constant expectancy, meaning perminti ra gyud nga steady nga magpaabot gid sila nga mubalik ang Ginoo nga wala sila nasayod sa saktong panahon. So, dinha mailhan, no, kay kung seryoso ta sa itong pagpangalagad, kay pwede man ta magbagdoy-bagdoy, no? Kung kabalo ta sa exact time, so sunod simana, sunod buwan, sunod tuig na lang kung maningkamot, mubalik sa Ginoo kay kabalo man kana siya mubalik. So ready lang gihapon ko. So dili ingana ang buot mahitabo sa Dios mga kaigsuonan. That is why dili niya pwede isulti
no, sa atong panahon, samtang dili pa siya mubalik, dili niya pwede isulti kung kanusang eksakto nga adlaw o takna, mga kaigsuonan. So, mo na siya ang rason. Dili tungod kay wala siya kabalo, kundi tungod aron nga ang mga katawhan yun mag-maintain sa pagpaabot kaniya, mga kaigsuonan. So, I hope we're all clear regarding the voice of God, mga kaigsuonan. And human naman ta sa deliverance, sa mga panghitabo, kanya sa voice of God. So, naghisgot pa sa voice of God, wala pa naghisgot o pagkabanhaw, mga kaigsuonan. Pero, musunod na siya, mga kaigsuonan. Okay? So, kay human man, no, nga, gi-deliver ang 144,000 or living saints. No, musunod, dadayon ang gitawag nga resurrection. Nagiingon ganina, there was a mighty earthquake. The graves were opened, and those who died in faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds. All who have died in faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Atong bantayan, mga kaigsuonan, nga panahon sa pagkabanhaw sa mga katawhan sa Dios nga namatay diha sa mensahe o sa pagtuo sa mensahe sa ikatulong manulunda, na sila kauban panahon nga sila pagabanhawon. Dili lang kay kadtong mga tawo gituuhan nga nakadawat sa mensahe og nangamatay, no, nga nagsukad ni atong 1844. Atong susihon o pamalandungon og sabton nga kining quotation sa Great Controversy 637 paragraph 2 nga nagaingon, all who have died in faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Kauban di kadtong mga nagbantay sa sugo sa Dios, mga kaigsuonan, no, mao po ni sila ang mabanhaw sa maong higayuna. So, kinsa maning mga tao pud nga nagbantay sa iyang mga sugo? Patriarchs and Prophets 338 paragraph 2. Thus, in every age, from the midst of apostasy and rebellion, God gathers out a people that are true to Him, a people in whose heart is His law. So, sa tanang panahon, mga kaigsuonan, no, dinis kalibutan, naagi mahitabo nga pag-apostasiya, no, widespread apostasy, puro kabakakan o kadautan, no, mga sayop nga mga pagtulunan o binuhatan. Apan taliwala niya na mga kaigsuonan, ang Dios nagatigom gayud og nakatipon sa iyang mga katawhan nga matidud-anon diha kaniya His people, no, who are true to Him, a people in whose heart is His law. So, kanu sa man ni nagsugod ni mga tao nga nagbantay pud sa sugo sa Dios nga pagabanhawon, panahon nga banhawon pud ang mga katawhan nga namatay diha sa pagtuo sa mensahe sa ikatulong manulunda. Bible Commentary, Volume 1, page 1104, paragraph 3. The principles of the Ten Commandments existed before the fall and was reiterated upon Mount Sinai, nga mabasa po sa Mount of Blessings, page 48. So, sa wala pang kahulog sa tao, mga kaigsuonan, naa na ang Ten Commandments. So, naa ni nagbantay, ug naapoy naglapas. So, kadtong nagbantay sa sugo sa Dios, sukad pa sa panahon nila Adan, mga kaigsuonan, no? Kung namatay sila diha sa pagtuman sa kabubuton or sugo sa Dios, sila usa pagabanhawon dungan ni adtong sama na sa atong ikaingon, those who died in faith of the third angel's message, mga kaigsuonan. So, nindot kayo, no? So, kay naa may pagkabanhaw sa mga matarong, no? Gitawag ni siya nga first resurrection or pagbanhaw sa mga matarong, no? Gitawag po ni siya nga general resurrection sa uban nga quotation nga itong mabasa. So, karon unsa makahaang sitwasyon or scenario, no? Kay pagabanhawon man ni sila, mga kaigsuonan. Jesus' silver trumpet sounded. As He descended on a cloud wrapped in flames of fire, He gazed on the graves of sleeping saints, then raised His hands to heaven and cried, Awake, 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 ye that sleep in the dust, and arise. Then there was a mighty earthquake.
Mooday mga kaigsuonan nga nilinog kay banhawon na sa Dios ang iyahang mga katawhan. Human usab nga gipatingog ang trumpa mga kaigsuonan. Okay? Ingon din sa Heaven 105 paragraph 2. To the believer, Christ is the resurrection and the life. In our Savior, the life that was lost through sin is restored, for He has life in Himself. So pinaagi dahil kang Kristo mga kaigsuonan ug sa atong pagtuo kang Kristo na atay pagkabanhaw kay ang kinabuhi nga nawala tungod sa sala iyahan na siyang iuli kay siya mismo si Kristo mismo sa iyang kaugalingon adunay kinabuhi. Ag atong padayon mga kaigsuonan. Maranatha 2:81 paragraph 3. Those who sleep in Jesus will be called from the prison house to a glorious immortality. So nindot kay kung pagbanhawon ni mga minatay, no? Nga mga katawan sa Dios kay sa ilang kabanhaw, so mahimo na sila nga adunay kinabuhi apan wala nay kamatayon. So nindot kaayo kung ang tao mamatay nga nangalagad diha kay Kristo, adunay pagtuo nga makita pod sa iyang binuhatan, of course, no? So atong padayonon kay naghisgot man tag kinabuhi diha kang Kristo. Si Kristo bagyod ang mubanhaw sa mga patay. Desire of Ages 785 paragraph 2. When the voice of the mighty angel was heard at Christ's tomb saying, Thy Father calls thee, the Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. So, panahon nga gibanhaw nabanhaw na si Kristo, samar siya gipukaw sa manulunda mga kaigsuonan niya. Tawag na ka sa imong amahan. So, the Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. So, ang iyahang sitwasyon marag natulog niya gipukaw bangon na pud siya kay naman siya kinabuhi sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan. Desire of Ages 785 paragraph 3. Over the rent sepulchre of Joseph, Christ had proclaimed in triumph, I am the resurrection and the life. These words could only spoken by the deity. All created beings live by the will and power of God. From the highest seraph to the humblest intimate being, all are replenished from the source of life. Only he who is one with God could say, I have power to lay down my life, and I have power to take it again. In his divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. So ang talikala sa kamatayon kayang gubon or bungkago ni Kristo mga kaigsuonan tungod ana kani ang pagka-Dios o ang Dios lamang ang makahimo sa iyang kaugalingon nga pwede niya ibiyaan iyang kuhaon niyang kinabuhi o pwede pud niya kuhaon og balik mga kaigsuonan. Okay, kay siya di ay ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Desire of Ages 787 paragraph 3. At the Savior's resurrection, a few graves were opened, but at His second coming, all the precious dead shall hear His voice and shall come forth to glorious immortal life. The same power that raised Christ from the dead will raise His church and glorify it with Him, above all principalities, above all powers, above every name that is named, not only in this world, but also in the world to come. So, di ba gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa krus, siya gilubong usab. Apan panahon nga siya nabanhaw, aduna po'y pipila nga nadungan og kabanhaw. Nga kung atong basahog padayon ang Biblia, sila ang nahimong saksi nga si Kristo na banhaw mga kaigsuonan. So, apan sa pagbalik na ni Kristo, no, ang hamili nga minatay or mga patay makadungog sa iyang tingog ug mubangon uban sa himaya ug kinabuhi nga wa nay kamatayon. So, the same power that raised Christ from the dead, kinsa man to, gahom sa Dios siya sa iyang kaugalingon nagbanhaw, will raise His church. Mausab ang mahitabo sa iglesia, no? Si Kristo gihapon ang mubanhaw sa iyang iglesia.
So sa iyang mga katawhan sa mga tao nga namatay diha sa pagtuo, and glorify it with him above all principalities, powers, name, not only in this world but also in the world to come. So nindot kay makaigsuunan nganong mahitabo man gyud na nganong si Kristo man. Desire of Ages 530. Christ is the author of resurrection. Ugdugang pa sa Spirit of Prophecy, Volume 3, page 193, paragraph 2, a few graves were opened at the resurrection of Christ. So medyo gusubli, no? But at his second coming, all the precious dead, from righteous Abel to the last saint that dies, shall awake to glorious immortal life. So panahon sa resurrection morning, no, sa pagkabanhaw na sa mga tarong mga kaigsuunan, panahon na siya nga muanhin na si Kristo. Ang tanang hamili nga mga patay sukad daw kay matarong nga Abel hangtod sa katapusang balaan nga mamatay pagapukawon ngadto sa mahimayaon nga kinabuhi nga wala nay kamatayon. Okay? So, muna siya makaigsunan, no? Nga ang kamatayon sa tao, mahitabo man gyud apan aduna po'y panahon sa pagkabanhaw. Nang ang kapagkabanhaw sa mga matarong, mahitabo panahon sa pag-anhi na ni Kristo, pinaagi sa iyang tingog kay siya may mupukaw. Unyan sa pa, pinaagi po sa iyang kaugalingong gahom. Kay tungkol siya sa iyang kaugalingon adunay kinabuhi, makahimo siya sa pagkuha niini o sa pagbalik ug pag-uli usab niini ug siya usab ug kini usab nga gahom maoy magabanhaw sa iyahang iglesia. Okay? So ang tanang katawhan sa Dios giilana niya iyahang mga iglesia tungod sa sukad sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa panahon sa matag adunay apostasiya, taliwala niya na aduna po siya mga katawhan nga nagmatinud-anon kaniya ug nang nga matay nga nagmatinumanan sa iyahang mga sugo.